Grabe, hagul-gulo ako sa iyak. Iyak, tuwa, inampas ko yung manibela ko. Sigaw na sigaw. Yeah! Oh, let's go! Batang Quiapo! Tuwan-tuwa talaga ako. Kasi alam ko, it's gonna be a life-changing. Kung anong hawakan kasi ni Direk Coco, turns into gold. You wouldn't know which person na makakasalamuha mo would be a key for you sa buhay mo. Hindi mo, don't neglect yung mga taong nakakasalubong mo. Kasi one of them could be, di ba, your breaking point sa buhay mo. So, laging may bigger purpose. Laging bigger purpose ng PBA player, bigger purpose na artista, lahat, laging mong iisipin na may mas malaki ka pang purpose. Hindi lang ikaw yan. Kung ano ka ngayon, huwag kang mag-settle dyan. Be more. Be more. Kaya sa ako ngayon, Big Mac ko. Big Mac, bigger purpose. Welcome to another episode of Lockdown. My name is Carlos Sacamos and we're starting the year on a high note. Happy New Year po sa lahat ng mga ating viewers. At ang guest po natin ay isang celebrity bowler. Marami rin tayong ira-rundown sa kanyang mga achievements. From being a bowler now to being a celebrity. Siyempre, he's a former Letran stalwart, a 2005 NCAA champion with the Knights, the 8th overall pick ng 2006 PBA draft by Talk and Text, a 6-year PBA veteran, 2010 ABL champion with the Philippine Patriots, 2019 MPBL All-Star with the Pasig Pirates, a current MTRCB board member, at siya ngayon ang Thanos sa buhay ni Tanggol sa FPJ's Batang Quiapo, ang 6'9" gentle giant ng Manila at Calapan, Mindoro, Big Mac, Mark Andaya. Mark, welcome to the show. Thank you po, Carl. Thank you for inviting me here sa show ninyo. And it's an honor and privilege na maging unang guest mo sa taon na to. So yun, Happy New Year sa lahat ng mga viewers mo. And congratulations sa itong success ng vlog. Pwede show, interview show, podcast, kahit anong tawag mo. Yun. Maraming Mark, salamat sa pag-imbita sa amin dito sa yung napakagandang bachelor's pad. Bachelor's pad. Bibigyan mo rin ba kami ng house tour? Nahiya pa ako, di pa tapos eh. Tsaka pag talagang maganda na. Okay. So, yun, from the pinakasimula. So, ikaw ang youngest sa 9 siblings, di ba? So, ang pinakaunang kong tanong, anong tingin mo sa notion na ang bunso ang paborito ng mga magulang? 100% totoo yan. Totoo yan. Okay. Lalo kami magkakapatid eh. And kumbaga, ang mga magulang susubo na lang yung pagkain ibibigay pa sa bunso. So, ganun sila, ganun ang pagtrato. Pinakita sa akin ng nanay ko. Papa ko kasi 2 years old, namatay na siya. So, hindi ko siya nakilala. So, mama ko lang. So, yun. Kumbaga, may extra, pantay-pantay ng pagmamahal. Lalo siyam kami. Pero mayroon talagang extrang attention at konting sip-sip sa bunso. Kaya nararamdaman ko naman yun lalo na nabubuhay pa mama ko, talagang ako talaga yung baby niya sa lahat ng mga magkakapatid. Napasa na rin sa mga kapatid ko. Dahil nga bunso ako sa siyam kami. Kumbaga ako talaga yung baby. Actually hanggang ngayon kahit na matanda na kami, nandun pa rin yung pag-aalaga sa bunso. Minsan pag kumakain ako ng mga hipon, ng mga crab, mga small things. Hinihimay ka pa? Hinihimay pa ako. Minsan pag upo ko, nag-aasikaso pa ng mga plato, small things. Pero ganun yung alaga sa bunso So, isang siyempre, binabunso, tinig advantage ko naman. Hanggang sa tumanda ako. Okay. Pagsilbihan nyo. Kasi, so, tingin mo nagselos yung mga 8 siblings mo na? Hindi naman. There's an advantage and a disadvantage. Advantage kasi baby ka. Hanggang ngayon baby ako, di ba? Disadvantage naman, dahil ka naman pinapagalitan. Laging ako yung, nung bata ako, balagoong sa utos. Pabili ka ng mantika, uwi. Nakalimutan, bili uli ng kamatis, balik. Diba? Pumaga, ako yung utusan Maglinis ka dito, bawal ka lumabas ng bahay, bawal ka maglaro. Punasan mo muna ito, magbunot ka muna. Mga ganun. Kailangan sundin mo sila. So, ang nangyari, mama ko,
siya lang, wala na yung tatay ko. Pero grabe naman, 4 yung kuya ko, 4 ang ate ko. Lahat yun kailangan sundin. Kundi, papaluin ka. Eh, nakilin ako sa sinturon. Diba? Ikaw pinakamatangkad sa ano? Ako, eventually, nung medyo tumanda na kami, ako na talaga yung pinakamatangkad. Okay. May mga kuya ako, 5'7", 5'6". May ate akong 5'7", 5'6". Pero ako talaga, kasi mama ko mga 5'11". Papa ko yata mga 5'9", 5'10". So siguro, dahil nga ako yung huling-huli, so sa akin na siguro napunta lahat ng height. Ano yan, naisip mo ba na parang naging destiny mo na ikaw yung magpipibigay dahil hindi nila nakuha yung height pero ikaw nakuha mo yung well, height? Sino bang makapagsabi na sino ang magiging PBA player sa Pilipinas, di ba? So, napansin ko lang yan nung naglalaro na ako sa kalye na ako talaga yung pinakamatangkad sa mga magkaibigan. Sa bahay namin, ako pinakamatangkad. And laking kalye kasi ako eh. So, walang gagawin doon kundi maglaro ng kung ano-ano. Lahat ng klase ng laro. Eventually, basketball. So, pag basketball ka, advantage ka kasi matangkad ka. So, growing up, di naman ako yung dominating na malaki sa kalye namin. Hindi naman tayo nag-aral ng Milo Best pa noon, di ba? So, yung mga basic lang. Pero dahil nga malaki ka, advantage. Hanggang sa growing up, nakahiligan ko na. At nagamit ko sa, moving forward sa pag-aaral. Di ba? Kasi alam natin, nung high school, college, gusto natin makatulong sa magulang. Sumubok kumuha ng scholarship. So, yung height ko, talagang minaximize ko. Nabasa ko sa story ni Sir Miko Halili sa GMA na naging editor ka pala ng school paper mo ng elementary, Rafael Palma Elementary School. So, naisip mo ba maging journalist dati? Or yeah, being in a public school sa Rafael Palma Elementary School, ang mga activity lang doon, aside from studies, may member din ako ng Rondalia Club, Banduria, member ako ng member ako ng baseball nun eh. Parang, basta lahat ng mga co-curricular activity na pwede salihan. Sa mga public school. And isa na yan, journalism. Diba? Kasi, siguro, very familiar lang ako sa mga current events. And very mulat ako sa mga nangyayari sa labas, sa kalye. And medyo magaling ako magsulat. Magaling ako sa English konti. Diba? Medyo nag-aaral naman ako ng konti. So, nagamit ko yun para sa another activity na journalism. Kasi, pero hindi naman ako yung, nagsulat ako one time, twice. More on ako yung yung sa editorial, yung pa-drawing. Kasi nag-drawing din ako. So, yeah, that's part of journalism. Editorial cartoon? Parang, cartoon. Yung mga, lapis lang. Ganun. Tapos, may nag-write up din ako isang beses. Kasi, siyempre, pag bata ka, you wanna do everything. Lalo na in the public school. You wanna try everything. Yes. Kasi ang maganda yan, yung after ng school year, yung mga achievement mo, may kita mo sa mga yearbook. So, talaga minaximize ko yung pagiging elementary ko. Sumasali ako ng mga on-the-spot drawing contest. So, maniwala ka, yung mga poetry, sumasali ko na. Lahat yan. Well, siguro, Rafael Palma, talagang minold din talaga ako. Credit din sa kanila. Kasi talagang hindi ka nila ililimit sa dreams mo, sa mga potential mo. Talagang salihan mo lahat. Kaya maganda rin yung nag-aaral ka sa public school. Talagang minold ka nila, preparing you for the next level. So, kung ano yung ngayon ko lang realize nung tinanong mo sa akin. Oo nga, as in, nung elementary ako, carry over sa buong buhay ko talaga. Ma-apply mo? Oo, na-apply ko kung ano tinuro sa akin, nasa Palma pa ako So, from then being a somewhat, siguro, early journalist, ngayon, nasa kabilang side ka na, ikaw na in-interview. Na-imagine mo ba yun na eventually ikaw yung i-interview? Lahat ng nangyayari sa buhay ko, nangyayari, at siguro mga mangyayari pa, nagugulat din ako na paano ang isang batang kalye tulad ko na umabot sa ganitong, ini-interview mo ako, ini-interview ako ng mga iba. Talagang, maybe, meron talaga akong nagawang maayos sa buhay ko para makilala na ganito, mabigyan ng pagkakataon na ganito, makwento ang buhay ko or kayo bilang journalist,
media na interesado sa buhay ko. So nakaka-overwhelmed din, privilege, syempre honored. Pero bilang bata ako dati, wala. Hindi ko na-imagine na aabot sa ganito. Yun, nabanggit mo na yung sa ano mo. Nagbabandurya ka dati? Bandurya, alam mo Bandurya. Ako yung malaking bass Yun, na okay. gano'n. Bandurya, ako yung bass ba yun? Tatlong drums. Drums, okay. Yun, nalakad kami sa kalye. Alam yan ng mga taga sa amin sa Malate. Kasi doon ako lumaki sa Vito Cruz, Manila. So, yun, ginagawa ko yun. Tapos yung sa Bandurya, may Rondalia. Manunod din ako hanggang ngayon. Konti lang, mga basic. Nagigitara din ako. Okay. Nakita ko nga yung gitara. May gitara ako. Anyway, yun nga. So, from those, syempre, pati painting. Nagpe-painting on the spot. Poetry, sabi mo. So, mula dun sa mga non-contact na activities na yun, paano ka napunta sa napaka-physical sport na basketball? Sa dami ng nag-interview, siguro generalize ko na lang. Siguro nagsimula na talaga sa inggit. Nainggit lang ako. Nainggit lang ako sa mga... Kasi nung after ko ng Palma, Rafael Palma Public School, nag-high school ako sa Adamson. Nanay ko kasi professor sa Adamson. Hindi naman ako scholar doon. Salary deduction sa mama ko. So, mas maganda, nandun kasi lahat ng mga kapatid ko eh. Nandun siya nagtuturo sa Adamson. Okay. So, doon na rin ako. Pero ano siya eh, Spanish department siya. High school doon ako. Mga kapatid ko nasa college. Tapos nung nag-aaral na ako sa Adamson, nakita ko na may varsity. Hindi ko nga alam, ibig sabihin na varsity. Talaga? May varsity, may mga classmate akong dumarating ng late sa school namin. May dalang mga bag na Nike, Adidas, may mga sapatos. Ang lalaki ng katawan. Tapos halos kasing height ko, iba, malaki pa ako. Tapos, nagdadalo sila sa UAAP, kasi Adamson eh. Nire-require kami manood, UAAP, kalaban ibang school, may mga drums. Naiingit ako, sabi ko, kaya ko yan, nagdadalo nga ako sa kalye. Kaya ko yan eh. So, yun, inggit lang. Hanggang sa nag-tryout lang ako. Kinuha naman ako nung second year na ako. Kaso, Team B, dahil hindi pa, aminin ko, di pa naman ganun kaano yung skills ko nung bata ako. Pero may height ako. Kaso na-aksidente kasi ako, na-car accident ako noon, second year ako. Okay, Team B na kami noon, galing ako ng Adamson Team B ako, galing kami ng IS sa may, Makati Ave. Nandun yung IS dati. May dalo kami doon, kalaban namin Uno High. After ng game, siyempre, jeep lang ako eh. Pagsakay ko ng jeep, sayang ko ganun. Yung papasok ka na eh, di ba? Yung kotse sa likod, hindi nag-brake. Hindi ko papasok yung paa ko eh. Papasok pa na nga ako eh. Naipit yung paa ko ng jeep at saka ng kotse. So, itong paa ko, the body, complete fracture. Talaga? Okay. So, hindi, operahan. Siyempre, siguro, I cannot blame naman the coaches nun na ayaw na rin nilang magsugal dahil nalaman nila, complete fracture. Tinuloy ko na lang yung aral ko. Sinubukan ko, gusto kong third year, nung gumaling na ako, sinubukan ko mag-tryout, pero di na ako pinapayagan ng coach. So, parang siguro takot na rin sila, alam nila. Naglalaro na ako sa intrams. Pero sabi ko, tatapusin ko na yung aral ko. Pipilitin kong mag-tryouts pagtapos ko ng high school sa ibang school. Kasi ayaw na ng Adamson sa akin. Although nandun yung puso ko, dahil nanay ko nandun, mga kapatid ko nandun. Kaya nung nag-college na ako, pagkalaban ko Adamson, may extra motivation. Meron akong counting. Kasi nagkikita kami sa mga summer league. Diba? So, ayun, isa yun sa frustration siguro na hindi ako nakadalo ng high school. Pero at the end of the day, may reason naman palagi si Lord eh. Diba? So, yun. Okay. So, yun, balik tayo sa childhood mo na despite your size na nabanggit mo na parang nababasa ko, parang nabully ka nung time mo dahil yun nga, you mentioned your condition na submucous palate. Submucous palate, it's a type of cleft palate. Yeah, kasi bata tayo,
pag yung may ganitong case, di ba? Iba nga, ano may hati, di ba? Ako wala. Sa lalamunan lang ako. So, pero still a type of, cleft palate. Kaso sa mucus sa lalamunan. So, growing up, talagang, kinakantsawan ka, momo, ganon, lahat ng klase na. Kala nga nila, pa ako, special child, di ba? Noong time na yun, di ba? May mga salita na tawag sa mga ganon na hindi ko naman pwedeng sabihin dahil bawal na yan. Oo, baka diba? cancel. Oo. So, buti nga ngayon, may awareness na bawal nang gamitin yung mga word na yun. Pero natanggap ko lahat yun, yung mga dati. Tapos, syempre, physical appearance ko dati, di ba? Hanggang ngayon naman. Hindi, kumbaga, naging part siya ng buhay ko growing up. Pero, hindi ko siya masyado dinamdam. Aware lang ako. Pero hindi ako nagpatalo kasi. Kasi, number one dyan, key dyan yung mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko. Sa Malate, si Alan, si Dennis, si Demer, si Carlo, si Eric, si Osel. Si pito kami, magkaibigan. Hanggang ngayon, magkaabarkada. May mga kanya-kanya na kasi pamilya. Diba? Pero may GC pa rin kami. Malaking bagay talaga sila sa akin kasi yung panabubuli ako, nandyan sila lagi. Laging nakapaligid. Alam mo may protection ka na hindi man away. Alam mo na hindi man ako nirespeto ng mga kalaban or kalaro kong iba or taga-kalye. Pero I feel the love ng mga anim kong magkaabarkada. Diba? So, very key sila sa buhay ko. Kaya hanggang ngayon, yung pagmamahal ko sa kanila. Pagmamahal namin sa isa, we're like brothers. So, sila talaga yung nag-embrace sa akin na hindi ko naramdaman masyado yung bully. Nararamdaman ko lang yun sa mga hindi ko kilala. Pero sila kasi talagang I embrace the love ng brotherhood. Pero eventually naman, yung mga nagbubuli sa akin dati, nung bata ako, ginamit ko yung basketball para maabawi sa kanila. Kasi doon alang makakasiko na legitimate na. Legitimate na nabawi. Diba? Na kasama sa basketball. Kasama sa laro. Okay. Yeah, in a way, siguro kaya nagustuhan ko rin na basketball. Kasi doon ako nakakabawi. I don't like physical na suntukan tayo. Hindi walang masasolve sa suntukan sa physical na away. So ginamit ko na rin yung basketball sa pambawi sa kanila. Simple lang. Diba? Parang it's a way to express it. Yes. Parang malabas mo yung, ma-channel mo yung gusto mo ilabas. At the end of the day, nang binubuli nila ako sa basketball, ganyan. And then, maayos yung laro ko. Yung mga nabubuli, naging kaibigan ko na. Kasi yung respeto, mutual respect na. Hanggang ngayon, dati nabubuli, kaibigan ko na. Pa may bagong mambubuli sa akin, kaibigan ko na. Sila rin ang sa akin. Taga-shield sa akin. So, basta alam ko, itong basketball na to, isa din ang nakatulong growing up sa buhay ko, sa pag-iiwas sa mga bully. Parang wala kang nakaharap na tao na hindi mo naging kaibigan eventually. Oo. Parang hanggang ngayon, lahat ng mga nakasalamuha ko, I cherish the moment and I make sure na this won't be the first and the last. I really like to have a relationship with all sorts of people. Pero syempre, lalo na ngayon sa panahon ngayon, nag-iingat lang din tayo dahil kasi di mo masabi, di ba? May mga iba, may mga bad intentions, di ba? Pero ako, I always have pure heart with other people. Talagang, I embrace friendship. Yun, speaking of support system, punta tayo sa airmat mo, kay mami mo. Corazon ba tama? Corona. Corona, sorry. Corazon is my sister. Okay. So your mom, Maria Corona. Tama. Professor Maria Corazon Andaya. Okay. Ng Liberal Arts ng Adamson. Okay. So, yun nga, your mom. Let's talk about your mom. She passed away noong 2002 due to complications caused by lupus. Paano ka naapektuhan nun at tingin mo ba nag-spark yun to parang naging turning point yun ng buhay mo? Kasi 21 nang yata ako niyan namatay yung mama ko I'm very close with my mama growing up.
maliit na yung bahay namin eh. 2 kwarto lang yun eh. Mga lalaki dito, mga babae dito. Sa Taal Street, tama ba? Taal, mga lalaki dito, mga babae dito. Tapos magkatabi lang kami. Siguro magalit yung mga ate ko pa na. Ayun na din ang kwento to eh. Pero bata pa kami magkatabi. Siyempre mga maliliit pa kami noon. Pero ako bilang bunso, doon ako sa mama ko. Doon ako sa babae. So, katabi ko mama ko. So, talagang yung relationship namin, ganun. Diba? Ako lang yung pwedeng tumabi sa kanya, sa girls' room. Okay, Pwede. Kasi katabi ko mama, lagi kong kayakap. So, holding hands kami pa natutulog. Okay. The relationship is very open kami sa isa't isa na yun nga, actually, nung clef ko, papa-open na dapat ako, siya yung nagsasama sa akin eh. Sinabi ko na lang na eventually wag na lang. Kasi gusto ko siyang, parang may reason si Lord, ba't ako na yung ganito. May ganun kaming communication. Pumayag naman siya na wag na. Dahil siguro, in a way, takot din ako. Pangalawa, gusto ko talagang i-embrace kung saan ako dadalhin nitong clef na to. So, sinuportahan naman niya ako. Pangalawa, nung growing up na ako, mahilig ako mag-basketball sa kalye. Sabi niya sa akin, kasi ano siya, Die-Hard Ginebra fan siya. Talaga? Okay. Ay, no. Die-Hard Ginebra, Alaska fan siya. Team Cone. Kami ang mga Ginebra. Okay. Lahat kaming magkakapatid, Ginebra. Siya ang Alaska. Team Cone. So, magkalabang kayo nung... Kumbaga, parang sa kanya, I told Coach Tim about this. My mama thinks that, she is the wife of Team Cone. Ganon. Talaga? Ganon. Okay. So, Alaska siya. Kaya nung panahon ng mga Grand Slam, nanonood kami. Ganito pa yung TV namin. Talagang kami, pag Ginebra, parang ganon. Tapos, sabi niya sa akin, nung nagbabasketball ako, Mark, kaya mo kaya yan maglaro sa TV? Sa makita sa TV. Lagi niya binabanggit yun. Sabi ako, hindi ko naman sinasagot. Kasi, sinong sasagot na? That's pressure, di ba? Hanggang sa tumatanda ako, hanggang sinasabi ko na sa kanya, one day, makikita niyo ako sa TV. Kahit na, hindi ka na ginagamit, kahit hindi ka naglaro, may tumakbo lang daw na player, na makita ako sa background, naupo ako sa bench, okay na daw yun. Di ba? Sabi ko, lalo na sa Adamson, kasi 21 years siya nagturo sa Adamson, alam niya yung UAP, di ba? Kahit daw college, sabi ko, siguro kaya ko yan. Ewan ko, pero siguro. Kaya ako try out. Kasi dahil din sa kanya, kasi niyang makita ko papanood sa TV. Diba? Kaso nga lang, nung bago ako pumasok ng Letran, nasa MLQ ako nun eh. Kasi pa-try out ako eh. Nagkasakit siya lupus. Nung nagkasakit siya within 6 months, nawala siya eh. Diba? Yun yung siguro turning point ng family namin. Ako rin. Kasi yung mga bata kasi hindi ko alam yung patay eh. Hindi yung namamatay na tao. Hindi ko... kikita ko sa kapitbahay. May namamatay, may binuburol. Pero pag nasa family mo na pala, yun yung sisipa talaga sa'yo eh. Na realization na life is short. Na hanggang ngayon na ko yan. Na life is short. Na i-cherish mo lahat ng moments. Kasi di mo alam eh, di ba? So, ang maganda sa mama ko, strictong nanay siya, strictong professor siya. Yung mga life lesson niya sa amin, nabubuhay pa rin. Siya pa rin talaga ang center ng buhay namin. November 1, napunta kami sa Manila Memorial. Pinadikit namin kinuha namin yung puntod ng tatay ko sa Marikina. Sinama namin sa katawan niya para magkasama na sila. Kasi life story na, silang dalawa talaga eh. Tapos, mga birthday niya, dahil kami napunta. Tsaka sa mga pamangkin, di ba? Lagi namin sinasabi, kahit di na maalala si mama. O si mama, ayaw ni mama ng ganyan. O mama, papagalitan tayo pag ganyan tayo. Mama, laging mama lagi. So, talagang yung imprint niya na sa family namin, talagang tumatak talaga. Hanggang ngayon, reason ng buhay ko, sa kanya talaga. I wish. Kaya nung unang laro ko sa Letran, nung unang araw namin, nag-warm up pa lang kami, unang araw, iyak ako ng iyak, nag-warm up ako. Talagang tagagtag ng luha ko, pati yung mga kapatid ko sa stands, sa Araneta, iyak ng iyak. Pero alam naman ng mga teammate ko kung bakit. Kasi may team building kami, open ko yun eh. Gusto niya akong makita sa TV.
Kaya yung sobrang tuwa ko na naiyak ako, wala na siya. 2 years after yun 2.5 years. Umiyak ako. Tapos yung mga teammate ko naman sa Letland, supportive naman. O, Bigman, tama na yan. Focus na tayo para sa mama mo to. During game yan, ha? During the warm-up. Kasi umiiyak nga ako diba? Tama na yan. Sabi, focus na tayo para sa mama mo to. Mga ganun. Tapos yung sapatos ko, sinusulatan ko ng mama, kaliwa, papa, kahit di ko siya kilala. Kasi 2 years old. Kasi 2 years old Parang ganun. Parang, well, ganun naman tayong family, Pilipino family-oriented tayo So, yung value ng mama ko talaga, hanggang ngayon, is very priceless. Kaya, pag mga kaibigan ko, may mama, bubisita ako, pag may nanay, talagang napaalambot ng puso ko sa nanay. Ang sarap mag-bless. Kasi privilege yun Di ko na magawa yun Sarap yumakap. Nanay yun Di ko na magawa. I'm not being emotional, pero padating sa nanay ko talaga. Siya talagang ang oxygen ng buhay namin lahat, magkakapatid. Spoken like a true mama's boy. Mama's boy talaga. Kung narinig niya to, nako, mapalakpak yan. Kung buhay sana siya ngayon, tapos si Coach Tim nasa Ginebra na, so teammate na kayo. Maguguluhan siya, maguguluhan siguro siya. Hindi niya mapaprocess yun. Paano nangyari yun, di ba? Oo nga, ang galing Hindi niya mapaprocess yun. Oo nga, na dati Alaska siya, ngayon Ginebra na siya. Same side na kayo. I told Coach Tim about that. Coach, my mama loves you so much. Tuwa-tuwa naman siya. Okay. Ayos. Let's go to college days. Paano ka na-discover ni Coach Louie Alas sa Letran? Yun, aksidente lang din yun. Yun nga, before nung nagsisimula ako, dahil hindi naman ako kilala, tambay lang ako sa Malate. Ang ginagawa ko, nagtatryout lang ako sa mga school. Binil, tryout, 2 araw, di ako kinuha. Di pa ako PCU, di ako tryout, women's, di ako nakuha. Panay na ako tryout. Sa buong top, sinuyod ko yan. Di ba? Pwede ng Adamson, kasi ayaw ko talaga yun. Mortal enemy. Pumunta ako ng UE. Nakita ko doon sila Altadi, sila James Shea, Tubi. Kasabayan yan, 2002. Hindi rin ako nakuha. Tapos, pumunta ako ng UST. Sobrang aga na practice sila. 5 a.m. Parang, diba? nabalita ako. Hindi rin ako nakuha. Diba? Yan, sila Sila Jello Velasco, diba? Sila Emer yata yun Emer Oreta. Tapos, ang dami ko nang pinuntahan na Baste. Pumunta rin ako Baste. So, hanggang sa napunta ako sa Lyceum. Pagka Lyceum, pag nag-tryout ako doon, si Coach Bayo Cristobal ang coach doon. 1 week siya wala dahil may di ba coach siya ng youth, ng women's team ba or SEA Games parang that time. That time. So hindi pa ako nakikita. Nandun pa si Gary noon. Talaga? Gary David. Paalis na yata si Gary noon. Okay. Nandun na sila Chico Nanete and try out. May game may practice kami mga 10 yata AM. May game ang KUSA, College and Universities School Association. Yun yung liga that time? Oo, na may liga kasamang MLQU. Nandun ang Las Piñas College, ang Assumption, Pampanga, mga iba't ibang may game doon. After ng game na yun, magka-practice na kami. Diba? Wala pa rin si Coach Bay noon. Siyempre, maaga akong dumating. Nanonood ako nung laro. Kasi may KUSA, may liga Tapos after ng game, ng MLQU, nakita akong dumaan yung si Coach Rex Manansala, sumanangit nawa, namatay na siya 2 weeks ago. Nakita ako ni Coach Rex. Sabi niya sa akin, laki mo Sabi sa akin ganun, sabi ko, saan naglaro? Dito sa Lyceum, hindi ko nag-tryout lang po ako. Tryout? Hindi ka pa na-enroll? Hindi po. Dito ka na sa amin sa MLQU. Sabi niya ganun. Sabi niya, may sweldo pa. Sabi niya, may allowance. Sabi niya, sigurado, hindi mo na kailangan mag-tryout, kukunin na kita. Malaki. Yun. Diba? Siyempre, naniwala naman ako. Kaya bukasan punta ang MLQU. Diba? Sa tough situation, kasi ang court nila is parking lot, espalto, diba? Pero grabe naman yung development. Kasi yun yung mga panahon na, ewan ko, ilan taon ka na ba? Yun yung panahon ng mga boys in MLQU, PABL, hindi ko na. PYBL. So ito yung parang youth league ng PBL na sila ang nag-champion lagi boysen. Kahit ganun yung sitwasyon ng school. Pero sila yung magagaling na player ng MLQU.
So, napunta ako doon, mga mama na talaga. Ako medyo may edad na rin ako noon, mga 21, 22. Yun ba, buhay pa yata mama ko noon. Tapos, doon ako nag-hound ng skill ko kasi talagang bugbugan doon eh, patayan. Talagang, at saka ang galing ng mga player doon. Kasi kahit na bugbugan kami, nagtuturo. Tinuturuan ka ng coach, tinuturuan ka ng player. Okay. Yung mga individual kami na may galaw sila, tinuturo nila sa akin. So, medyo tumibay ako ng konti. Nung naglalaro na kami doon sa liga na yun, natalo kami ng semifinals. Kalaban namin, Las Piñas College. Nandun si Coach Louie as consultant. Ang coach doon, si Mel Alas, ang head coach. Na doon siya nagko-coach, si Coach Louie, before nung nagletran siya. Okay. Nakita niya, siyempre nakalaban namin siya, di ba? Nung nalaman niya na-disband yung MLQU, kinuha niya yung point guard namin, si Marfil Limbo, tsaka yung wingman namin, si Buboy Conmigo. Okay. They are great players. 6'4", pero grabe gumalaw, si Buboy. Si Marfil Limbo, point guard, 6'1", lalaki ng katawan. Mama na, pan-develop na. Kinuha niya yun. Tapos nung pabalik ko ng dorm, nasa dorm lang kami, future is uncertain. Diba? Hindi ko nagkakwentuhan sila, nilipat na silang Letran. Kasi previous to that, nakuha na rin si Aldabe at saka si Piñera, nandun na sa Letran. Sabi ko, uy, nainggit na naman ako. Kasi ang buhay ko, nainggit lang eh. Narinig ko lang eh. Magla-Letran sila, uy, naalala ko pangarap ng mama ko, TV. Mapanood ako sa TV. Uy, usama niyo ako dyan. Sabihin niyo naman kay Coach Louie, sama ako. Malaki ako, mga 6'7". Sabi niya, sige, tatawag ko. Tinawag nila. Sabi, sige, sumama ka daw. Di tatlo na kami. Pagpunta namin doon, hindi tinuloy ni Marfil Limbo at saka ni Buboy Conmigo. Hindi na tinuloy kasi walang allowance ng Letran. Walang pera sa Letran. Okay. Itong mga to, siguro, may family na yata sila ng mga time na to. Siyempre, di ba? Kailangan ng talaga. Maintindihan mo rin. Ako kasi medyo bata-bata pa, binata naman, taga Malate ako, Intramuros, Letran. Kumbaga, pwede naman. Oo. Tsaka supportive ng mga kapatid ko sa akin. Tinanggap ko. Sabi ko, sige, ako natuloy. Okay. So, nung ako na natuloy, doon na ako nagpalakas sa Letran talaga. Team B pa lang talagang minomold na ako ni Coach Louie na maging Team A. So alam ko na yung mindset ko na magti-Team A ako. So it's another case of inggit at saka luck. Dahil hindi natuloy yung talagang gusto niyang makuha na dalawa. Ako natuloy. Hindi ako nag-Letran. Blessing in disguise, ha? Blessing in disguise. So, yun, yung pinaka-highlight siguro battle mo sa Letran, siyempre against PCU. Bukod sa, siyempre, Beda, PCU, yung nag-finals. Noong time na yun, wala naman ng Beda eh. Hindi sila contender noong time na yun. Ito yung last year ko, 2005 na champion kami. The following year, papasok na si Ekwe. Doon pa lang, papasok. Oo, yun yung time na puno na sila foreign student athlete. Hayop eh, no? Hindi naman masabi import eh, kasi mamabash tayo ng mga okay lang naman. Pero foreign student athlete. Yeah. So, foreign student, yeah. Yung mga viewers ng Bedista, magandang pagkakasabi ko, foreign student athlete, hindi import. Okay? So, prior to that kasi, they're not really relevant that much. Okay. Diba? Si Minor lang ang malakas na dati, si Arjun Cordero. Pero, 2004 siya, wala na siya 2005. Si Paterno, si Bughaw. So, hindi sila masyado, malakas ang talagang kalaban namin talaga nun. Si PCU, Espinas, Rob Sanz, Bo Belga, Jason Castro, yun talaga yung mortal namin kaaway. So yun, nabanggit mo na yung powerhouse lineup nila. Ano yung pinaka memorable mo na moment nung highly fought na battle ng finals? Siguro, kahit naman mga teammates ko dati, they could attest to this na yung battle sa game, yung best of 3 na championship namin noong 2005. At saka yung Final Four na laban namin noong 2004. Kasi defending champion yung Letran nun eh. Team B pa lang ako nun eh. 2004 na eliminate kami. Rookie year ko. 2 taon lang kasi ako sa Letran.
na-eliminate kami nila. Number 2 kasi sila twice to beat. Na-eliminate lang kami on a very heartbreaking game. Tapos kaya nung the following year, talagang ang mindset namin, beat PCU. Talaga. So kaya nga, babalik tayo na yung best of 3 na yun, yung finals ng 2005, hindi siya masyado important sa amin. Okay. Ang pinaka-memorable ko, yung buong taon na yun. Kasi talagang pinahirapan kami ni Coach Louie. Wala kaming inisip ko di PCU. Doon mo, 300, inang araw ba sa isang taon? 365? Yes, 365 days. PCU lang. Wala kaming ibang inisip. PCU. Tumatakbo kami, nag-road run kami, bumabagyo. PCU. Huwag kayong magalit sa akin, sabi Coach Louie. Sa PCU kayong magalit. Diba? Tumatakbo, bumabagyo sa Intramuros. Sige. Every other day, road run sa CCP. Sige, di ba? Guide kayo sa akin, di ba? Twice a day ang practice. Nag-aaral pa kami sa hapon. Guide kayo sa akin, huwag kayo mag-guide sa akin. Mag-guide kayo sa PCU, di ba? Talagang yung PCU talagang namin, nasa utak namin. So, the road to that finals is really the hardest. Talagang pinahirapan talaga kami ni Coach Louie. And at the end of the day, it's all worth it. Kasi nakuha namin uli yung championship na 2005. It's very memorable, siguro, on a personal note, talagang the most special championship yun. Kasi grabe talaga yung ginawa sa amin ni Coach Louie talaga. Kulang na lang yung borderline ng patay at ang buhay. What doesn't kill you makes you stronger. Yeah, but doesn't kill you makes you stronger. Ganun si Coach Louie. And the verbal, pagalitan ka. Parang nga siyang Coach Ying eh. Yun. Diba? Talagang, insist niya talaga na yung kailangan talunin ng PCU at all costs. Kaya nung championship, parang wala na lang. Talagang tatalunin namin, hindi pwedeng hindi. Kasi na-condition na kayo beforehand. Before entering the finals, na-condition na kayo na. Kayo na, alam namin na kayo yung mga kalaban namin. Alam namin yung role namin. Alam namin sino taga-tira sa amin, taga-rebound sa amin, taga-box out sa amin, taga-dive sa amin, taga-block sa amin. Alam namin. Kasi ginawa talaga ni Coach Louie na yung unit namin is built to beat PCU. Wow. Diba? Okay. Kasi grabe naman si Espinas kasi noon. Wow. Grabe. Diba? Rookie MVP siya noon. Oo, 22, 23 kami, siya yata, mga 35 na yata. Gabi, I love you. Okay. laging biruan namin ni Gabi yan. Actually, alam mo ng PCU, nasa SM Manila kami. Okay. Diba? Hindi kami nagpapansinan yan. Hindi kami, nagsasalubong lang kami yan. Walang batian. Hindi atulad ngayon, diba? Mga BFF sila. Na. BFF sila eh. Pag tumumba ka dyan sa, wala! Manigas ka dyan, ganon. Kahit sa mall, papansin niya. Pero after nung nag-PBA na kami, sobrang close. Yung mga anak ni Gabi, grabe, kilala ako eh. Pag nagkikita ako, tumatakbo sa akin, Tita Big Man, Tita Big Man. Sa loob ko, hindi nyo alam kung pagpatayan kami ng tatay nyo. Okay. Ayan. Masaya naman. So yun yung kay Coach Louie, yung hinanda na talaga nila kayo. Kaya mo ba siya nasabi na siya ang best coach of all time para sa'yo? Yeah, in a way, kasi best coach in a big circle. Kasi you cannot be a coach na magaling ka sa X and O's. Coach kasi malaki yan eh, malaking responsibility yan eh. You're coaching even you're not in the court, diba? He's become like a father figure for me. Lalo wala akong tatay. He's become really a father figure. I really felt the love and the care ng isang magulang sa kanya. Siya talaga nag-embrace sa akin. Siya yung walang naniwalang pinag-try-outan ko. Walang naniwala. Siya lang ang naniwala sa akin na kaya ko. Siya yung nagbigay sa akin ng opportunity. Makita ako sa TV. Diba? Siya yung pinapagalitan ako when I slack off. Diba? When I don't go to school, pinapagalitan niya ako. Siya yung mga time na heartbreak ako sa mga girlfriend ng college. Siya. Kumbaga, pag nasa court, siya rin yung nagtuturo ng X and O's. Diba? Siya yung nagturo na yung pressure namnamin mo. Diba? It will develop you. Diba? Parang minold niya yung buong pagkatao ko.
na kung ano ako ngayon sa lahat ng mga nasasalubungan kong problema, obstacle, or achievement, siya talaga eh. Siya yung nandiyan kasi siya lagi. Kahit nga tulog ka, nararamdaman mo si Coach Louie, yung bunganga niya, nandun eh. Okay. Diba? It's evident. Look at his sons. Diba? Lahat yun naglaro. Oo. Diba? Two of them are now national teams. Diba? So, he's really, I think, being biased, siya talaga yung pinakamagaling na coach. Kasi yung pagmamahal niya sa amin, talaga naramdaman namin, lalo na ako, nung mga nasa college ako. And after college, nandiyan na rin naman si Coach Louie. Diba? Okay. So yun, minolde ka nga niya to prepare you for the pros, and ngayon, let's go to the pros naman. Medyo hindi ka, you were the, yun nga, 8th overall pick nung 2006 PBA draft. Pero medyo hindi ka nakaano no? Parang hindi masyado nagkaroon ng playing time. So gaano ka yun? So parang, how did you deal with that na hindi ka masyado nabigyan ng playing time sa pros? Kasi ang PBA is a different jungle. Diba? Akala mo ang galing mo, dominant naman ako nung NCAA ko. Kumukompete naman ako nung nasa PBL ako. Nung nasa PBA na, sa different jungle, hindi mo pwedeng isisi sa coach na hindi ka ginamit eh. Hindi mo pwedeng masisi sa kanilang lahat. Lahat ng blame. Hindi mo pwedeng isisi sa management. Hindi mo pwedeng isisi sa mga teammates mo na mas magaling sa'yo, mas malakas. Nasa sa'yo talaga. Diba? Noong time na yon, I'm very immature. Madali akong na-inggit, na-frustrate, Pucha, ako yung number 1 center ng Letron eh. Ba't di nyo ako ginagamit? Diba? Tapos, masyado akong takot sa rules ng PBA na bawal lang maglaro sa labas. Bawal lang nakamotor. Bawal. May kontrata. Diba? Bata pa kasi ako nun eh. So, imbis na alam ko na di ako ginagamit sa game, mali ko yun eh. Dapat naglalaro ako sa labas. Para yung skills ko, hindi siya nawawala. Kasi hindi ka ginagamit, hindi nagre-level yung laro mo eh. Diba? Sa practice, hindi naman competitive eh. Diba? So, dapat naglalaro ako sa mga ligang labas noon. Kaso bawal nga eh. Diba? So, ngayon kasi kahit na may kontrata, naglalaro sila ligang labas eh. You know why? Because they're hounding their skills. Lalo na yung mga hindi ginagamit. Nag-extra money ka, oo, extra money. Pero, hinahound nila yung skills nila. Kaya naiintindihan ko rin eh. Hindi naman yung magpapakamatay dyan na magdadive sa bola. Yun nga, nakulangan ako ng practice nun. Tinamad na rin ako, hindi na ako nag-extra. Talagang kinalaban ko yung sarili ko. Sisisihin ko sarili ko eh. Diba? Na bakit ganun? Bakit tinamad na ako? Parang I just go with the flow. Alam ko naman daw gagamitin. Practice ko, ito lang. So, sobrang kinalaban ko talaga yung sarili ko. Nagpatalo sa sarili ko. But, nung nawala ako sa PBA on the 3rd year, naglaro ako sa Liga Pilipinas. Doon ko nakalaban yung mga Cebu Niños, yung mga patayan talaga. Nilayap kang ganyan, wawasakan yung mga mo gano'n. Doon ako tumibay. Naramdaman ko ulit yung laro, yung pawis. Naramdaman ko, first 5 ulit ako. Sabi ko, bumalik yung yung galing ko, tsaka yung fire ko. Fire, yun. Kaya nung pinabalik ako sa Red Bull nun, kay Coach Junel Bacudi, ginamit niya ako. Ginamit niya for one conference. First 5, off the bench. Kami na Hans Ciele, si Paulo Hubalde, si Sandy Salvacion, diba? Si Paulo Hubalde. Ginamit niya ako. Ito yung rookie year ni Baclaw. So, nung conference na yun, I ended up second in blocks. Kasi yun naman din ang kilala ko sa Letran eh. So yun na yung parang naging fulfillment ko na yung buong frustration ko na the first 3 years, doon ko nilabas nung pagbalik ko. Kasi ang sakit na nawala ka sa PBA, na kaya mo pa eh. So at least kahit pa paano, mayroon akong konting vindication na kaya ko nga talagang maglaro sa PBA noong 2010 yan. And, pero later on, gano'n ulit. Di na naman ako nagagamit. One conference contract, di ba? Doon ko na-realize na yung ultimate dream ko na maging PBA player, nagawa ko nga, nagampanan ko nga, na nakamit ko. Pero,
it's a happy and sad moment, 'di ba? Kasi you don't know what's in store for you sa PBA pag tumapak 'di ba? May mas malakas sa'yo, mas malakas ang katawan, mas mabilis, mas magaling, mga PhilAm, 'di ba, na mas mabilis, mas magaling. So, daming competition. Pero, siyempre thankful ako. Kasi, PBA yan eh. Nakaabot ako na PBA. Kaya, it's a really life-changing din. Kasi nagamit ko rin yung PBA moving forward after ng PBA career ko. Kaya, pero, ang advice ko naman, kung you're gonna ask me if tama ba yung nangyari sa buhay ko, ano ba, nangyayari yan ngayon. Marami player ngayon na frustrated and tulad na naramdaman ko dati. Yung mga hindi nagagamit ngayon, ang sweldo nila, kapiranggot. Wag nilang gayahin yung naging mindset ko nung PBA ako. Ang isipin nila, nung nandiyan ka sa PBA, pag di ka ginagamit, doblehin mo yung practice mo, doblehin mo yung maglaro ka sa labas, kahit bawal. Ano yun? Magbalag ka ng pahuli. Kasi kailangan mo i-hound yung skills mo kahit di ka ginagamit. Diba? Tapos pag ginamit ka, 2 minutes, 3 minutes, bigay mo yung best mo. Ang dali natin sabihin, bigay mo yung best mo. Pero make a way. Bigay mo talaga yung best mo. Kasi one good play could change your career. One good game could change the course of your career. Pabiligaan ng chance. Kaya dapat handa ka. Diba? Huwag kayong may Big Mac na frustrate na hindi ginagamit. Yun, speaking of chances, shinare mo yung episode natin with Coach Yeng Yao. Thank you sa pag-share. Dahil lumakas yung episode. Kaya tayo naging mag-aalala. You shared nga with that episode with Coach Yeng. And syempre, Coach Yeng, nabanggit mo, one of the top coaches for you. He's known Second best. He's known for, syempre, nagbibigay siya ng opportunity sa mga hindi masyado nagagamit. And ikaw, na-under ka sa kanya for 1 year sa Red Bull. Tingin mo ba kung tumagal ka sa kanya sa Red Bull, tingin mo mas tumagal ka sa PBA? Oo. Kung mas tumagal ako sa kanya. Kasi project pa ako nun eh. Second year ko lang yun eh. Kung mas tumagal ako sa kanya. Kaso mali ko na naman yun. Kasi nung on the second year, may mas malaking offer sa ibang team. Tinanggap ko. Okay. Tinanggap ko. Although, syempre, respect naman sa susunod na team ko, sa susunod na coaches. Pero, yun nga eh, diba? Doon ko rin na moving forward, na hindi mo dapat binabase buhay mo sa pera. Diba? Base mo kung saan nararapat, saan nababagay. Kung nagtagal pa ako kay Coach Yeng ng konti pang panahon, tingin ko talagang magagamit niya talaga ako eh. Noong time na yun kasi, syempre, si Penisi, Mike Rayback, diba? Si Carlos Sharma, ito yung season ni Carlos Sharma, na gumaling talaga si Carlos Sharma. So, tingin ko, I could have made a big difference kasi grabe siya mabigay ng kumpiyansa eh. Kahit kami sa practice, lahat kami ginagamit. Tapos nakikita ko na talagang yung mga player hindi naglalaro para sa... Seryoso parang hindi sila naglalaro para sa pamilya nila. Hindi sila naglalaro para sa career nila. Naglalaro kami para kay Coach Yeng. Talaga? Oo. Para sa kanya. Para dinededicate namin yung laro namin. Para sa kanya lahat. Kaya nakikita ko yan. Siyempre, di man ako masyado gamit. Kita ko yan sa mga mata ni Celino Cruz, Leon Naholda, Cyrus Baguio. Ginawa niya sa career ni Cyrus Baguio. Diba? Mike Rayback. Diba? So, Kiko Adriano. Talagang naglaro kami para sa kanya. Para after ng game, hindi kami nasigawan. Hindi kami napagalitan. Masaya siya. Diba? Kasi pag nananalo, players na tayo. Tapos na. Ganun lang. Pag natalo, sit back and relax. Mamaya ka pa uuwi. Di ba? Kasi magsisermon pa yung mga 1 oras. Gandahan mo yung upo mo sa dugout. Kasi mahaba-habang sermon to. Kaya pag talo Rainer Shine, hinihintay namin siya sa ang tagal, di ba? Ganun pa rin siya. Ganun pa rin siya. Pero pag nananalo, sobrang bilis na. Player na. Pagdating niya sa pagpasok niya, player sa tayo, okay na yan. Ganun siya. So kung tumagal ka sa kanya, baka may 3-point shooting. MVP ako. Yan. May stretch big man ka na. Diba? Pwede na tumira. 3-point shooting. Pwede na, diba? Pwede na. Na-develop ko yan nung nag-MPBL na ako. Exactly. Okay. So, yun, nawala ka sa PBA 2013. Pero a year later, nakabalik ka di ba? Through Kia.
Oh, Pero di ka nakalaro eh. Hindi ako nakalaro. Anong nangyari nun? Ba't di ka nakabalik? Reserve. Pero may kontrata naman ng 1 year. Kasi, syempre may import noon and everything. Tsaka, wala na rin akong gana noon. Parang wala na. Parang wala nang fire. Alam ko, wala na, tapos na ako. Kaya, inano ko lang yung kontrata ko doon. Pero, at the end of the day, kasi nandun si Manny Pacquiao eh. Diba? So, nagkaroon tayo ng magandang relationship with Boss Manny Pacquiao. Okay din, that's my last year. Doon yung medyo sumusundot na ako ng noon. Alam ko nang patapos na ako eh. Medyo sumusundot na ako ng pag-guesting sa pag-aartista. Yun ang next step. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko sinasadya talaga na papunta ako sa pag-aartista. Sino bang may batang nangarap maging artista? Oo, yung mga batang gwapo, cute boy, mga baby na cute na babae na, ay, gusto kong maging artista. Eh, tayo naman eh, di ba, buong buhay natin, bola ang katapat ko. Hindi ko talaga akalain. Hindi ko rin masabi na ito pala yung career na pupuntahan ko. Ano yan? Blessings ni God. Grace ni God. Kasi ang grace is an unexpected blessing. Okay. So it's really a grace from God na binigay niya tong bagong career. Akalain mo, kasi sa PBA, pagtapos ko na sa PBA, pag di mo inayos, siyempre, di naman malaki sweldo namin, wala naman ako sa San Miguel Corporation, wala naman ako sa Tong Intex, Pag hindi mo inayos, wala kang ipon, nga ka na. Trabaho ka sa ibang bansa or trabaho ka, marangal naman, pero tama yung sinabi ni Coach Sheng, sino pa magsasweldo sa iyo ng ganung pera? Wala na. Pagtapos ng career mo, pa di mo inayos. Diba? Tama talaga lahat ng sinabi ni Coach Sheng. Tapos ng PBA career mo, wala na. Saan pupunta? Anong ginawa mo during nasa PBA ka, during kumikitaan ng ganyang kalaki? Diba? Kaya, siyempre kami naman, hindi man ako umabot sa mga championship, diba, team eh. So, kung ano yung sweldo, yun lang. Diba? Babuti lang talaga na tama yung sinabi niya. Yung mga sinabi niya narinig ko, ginawa ko pala. Yan. Na meron pala akong next career. Diba? Sana nga, sana mapanood niya to para kahit paano. Paano na, niya, makita niya na I really cherish the moment with him. Diba? Yung last year mo sa PBA 2013, pasikat pa lang sila June Marfardo. Papasok ka lang. Meron ka bang mga what ifs na siguro kung naglalaro ako ngayon, mas ako yung nagpapahirap dito. Kasi ngayon, hanggang ngayon, parang unstoppable siya eh. May mga sumasagi ba sa isip mo na pag napapanood mo siya ngayon? Ang sumagi lang sa isip ko nung pumasok na si June Mar, masaya ako, wala na ako sa PBA. Baliktad pala. Relief. It's a big relief na nawala na ako sa PBA. Okay. Nung pumasok siya. Kasi kasabay din niya si Slaughter yata nun eh, di ba? Kasi nabilib din ako sa bata na yun. Kasi nung naglalaro ako, nung nasa MPBL na ako, pumasok na siya eh, di ba? Hindi ako makapaniwala na malakas siya eh. Kasi hindi naman siya mukhang malakas eh. Mukha na siyang ordinaryong big man, tulad namin. Di ba? Ano ka medyo mas makapal yung balat niya. Parang hindi naman siya malakas sa TV. Pinapanood ko. Eh, di ba, kaampi ko si Dorian Peña nung nasa Barako kami. Si Dorian, hindi ko matulak yun. Napakabigat naman kasi ng hayop na yun. Di ba? Napakabigat niya. Bait nun ni Dorian. Pero sa basketball, napakabigat. Ang hirap tulakin talaga. Isa yan sa mga rason kaya di madagwa buhay ko sa PBA. Sisisi mo siya. Oo. Kasi sobra talaga. Naging teammate ko pa. Bigat. Nung nakita ko si June Mar sa TV, kabantayan ni Dorian Peña. Na-3-4 si Dorian, na-3-4. Talagang nakasandal si Dorian sa kanya. Siya nakaganyan lang. Kinukuha niya yung bola. Kinukuha niya, di ba? Ang ginawa niya sa kamay ni Dorian, ginanyan lang niyo. Sinalya lang niya. Si Dorian, sabi ko, paano mo nagawa yan? Paano mo nagawa yan? Pagkakuha niya na bola, 1-2, back down, di ba? Spin. Talsik si Dorian, sabi ko, ang lakas nitong tao na to. Okay. Kasi nung nasa yung mga ABL, alam ko, iisipin mo lang na, wala naman kasi. Sino bang kalaban ng mga yan, di ba? Dominante siya doon, di ba? Pero PBA, nung nakita ko na first hand na kung gaano kabigat si Dorian, sinasalya mo lang, sabi, ibang klase itong tao. Hindi ito tao. Di ba? Okay. Tingnan mo, 8 PBA MVP.
Diba champion, diba kaliwat kanan ng champion. Diba? So sabi ko talaga, buti na lang. Buti na lang, hindi tayo nag-abot. Kasi lalong walang mangyayari sa bibig. Ngayon, kaibigan ko si Junmar. Actually, lahat ng mga sapatos ko sa kanya nanggaling. Ah, talaga? Oh, okay. Meron kaming, nag-chat kami palagi. Shoutout kay Junmar Pardo. Pengi pang sapatos. Kasi size 17 din siya. Wala na ako. Diba? Same kayo. Mas nakatipid ako sa pabibili ng sapatos. Okay. Yun, speaking of sapatos, saan ka ba nakakahanap ng mga size 17? Kay Junmar. Bukod sa kanya. Meron kay pa? Nagagamit din ako ng mga 15, 16, pero kay John Mar, kasi pag nidoble ko na yung medyas ko, medyo malaki ng konti yun, pero kasi bigay di ba? Pero talagang komportable na ako sa 16, 15. More on kay Bo Belga, si Bo nabibigay, si KG, Kanyaleta. Mautak ako Kaya hindi ako maselan. Hindi ako yung sneakerhead. Mga binibini ko, ngayon kasi artista na ako ang mga pinapagawa ko yung mga boots. Mga pang-goons. Tsaka, tapos na ako sa paramihan ng sapatos. Kolekta. Ano na lang ako, 4, 5, 6 sapatos, pwede na. Kasi ano mo, pag maraming sapatos mo, mabubunok lang. Pag di mo nagamit Kailangan mo kasing gamitin Kasi mabubunok Kaya ano man yung mga, biliba ko dun, yung may mga endorsement ng Nike, Titan, na binibigyan ng 12 pairs per month. Ano gagawin nila dun? I hope they're sharing their blessings. Sigurado naman, sigurado. Diba? I hope they are. Pero, sayang nga si Baroka, barkada ko rin yun Kasi niloko ko, Mark, meron ka bang size 17 dyan? Ganun. It's good that, I still have a communication with most of them. Okay. So, yun, nabasa ko rin sa story ni Sir Miko, nung sa GMA nga na a day after your last game sa PBA, doon ka na-contact for the on-the-job? Ang ganda ng paano nangyari yun? Ang galing mo mag-research, Hindi naman. Nag-google lang naman natin. Actually, itong Air 21 kasi yun. After ng buwan, kinuha lang ako ni Manny Pacquiao sa Kia. Pero hindi naman ako na-alaro lang. So, technically, ang huling laro ko talaga, Air 21. So, the day na na-eliminate ang Air 21, di naman umabot ang Air 21 sa semis Di ba? Kada France pumarin yun Cardona, di ba? Pagkatapos nun, nag-iisip na ako. Pagkagising ko ng umaga, sabi ko, wala na. Tapos na yung PBA career ko. Alam ko yun, sa bahay ako nun. Sabi ko, wala na. Tapos na, wala na to. Ano nang next ko? Iniisip ko, kasi may mga PBA player na nagtatrabaho sa Jeddah. Personal na plan ko yun Hindi alam ng mga kapatid ko yun. Okay, talaga. Kasi I have to earn di ba? Magtatrabaho na sa Jeddah, Qatar, di ba? Sa Dubai, tatrabaho ng hotel doon, tapos... HR, anong college? Management. Okay. Ito tsaka sa naman Any naman any course. So, magtatrabaho ako doon. Tapos sabi kasi nila, nagtatrabaho kami, sweldo ako doon. May sweldo ako rin nung laro. May liga yung mga inter-hotel doon. May sweldo din. So, okay din, di ba? Wala naman akong pamilya, di ba? Sabi ko, pwede ako doon. Yun ang iniisip ko. Hanggang sa nag-ring yung phone ko. Yun ang blessing. Oo, nag-ring yung phone ko. Tapos pagka-ring, sabi niya, siya daw si Richard Somes. Okay. Richard Somes, assistant director ni Director Eric Mati. Sabi niya, kailangan daw niya ako dahil daw may ginagawa silang movie on the job. Tapos, kailangan daw, ang lead actor daw, si Gerald Anderson, Piolo, tsaka si Joel Torre. Ito, eksena to, kailangan ng kasuntukan ni fight scene ni Gerald Anderson. Ang gusto sana ni Direk, doble ng laki ni Gerald Anderson. Tapos ngayon, sabi ko, ano ho yun? Ano hong gagawin ko? Sabi niya, ano hong matutunan ko sa inyo? Hindi, ikaw ang gusto namin. Sabi, ayoko po. Sabi ko, hindi ka po gagawin yan. Sabi ko, nahiya ako. Ano sasabihin ng mga kapatid ko? Diba? Baka pagtawanan ako. Hindi ko naman buhay yan Diba? Mga barkada ko, anong sasabihin nila? Hindi, wala lang to, wala ka naman gagawin dito. Fight scene na tutulungan ka namin, gagayit ka namin. Hindi ko talaga. Tapos sabi niya, may naman to, may TF naman to.
may TF. Sabi, magkano ba TF niyan? Sabi niya, 5 araw ka namin kukuhanan per day ng bayaran dito. Magkano ho ba? Nung binigay yung presyo, wala na, tapos na ako sa Air 21, di ba? Nung binigay yung presyo, tapos 5 araw, sige. Sige, okay na mo ba yan? Alam mo kailan? That same afternoon. Susunduin ka namin dyan. Kasi province province. Malayo Sabi niya, susunduin ka namin dyan. Papapuntahin ko yung van, sunduin ka na. On that day, wala na akong pera Tapos na yung kontrata ko Diba? Wala na akong ni-expect na pera. At araw na yon, may pera ako. Kasi may unang day ko May pera ako. Dito ang tuwa naman ako. Sunod-sunod. Sabi ko, pwede pa. Kasi pinanonood ako, fight scene, tinuruan naman. Buti nanonood ako ng mahilig ako sa Gladiator, mga Braveheart, mahilig ako. Madali naman. Cinematic naman kasi. Tsaka galing matulong ni, shoutout kay Direk Richard Somes, Direk Eric Mati, na nagawa ko naman. Tapos nung last day ko, nag-thank you ako sa kanila, ganyan. Mahirap din, nakakapagod din. Thank you si Gerald, tuwa-tuwa, di ba? Sabi sa akin ni Direk Eric Mati, tsaka ni Richard Somes, pinaupo nila ako sa tabi bago umuwi. Sabi niya, Big Mac, ba't hindi mo seryosohin ito? Sabi ko, hindi, wala yun. Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi niya, hindi, Big Mac, magaling ka. Sabi niya, kuha mo. Magaling ka bumikap, kaya mo. Sabi niya. Tandaan mo, sa lahat ng mga movie, mga teleserye, kailangan may kalaban. Laging may kalaban. Sabi niya, kailangan namin yung mga movie, kailangan may kontrabidang malalaki. Diba? Pwede ka. Pwede mong gawin ito. Talaga ba, Direk? Pwede ka. Kaya ako naniwala naman ako sa kanila. So parang, sige, I made myself available. Kaso 2013 yan. Nung pinalabas na, in-invite nila ako sa premiere night. Siyempre, wala akong idea ano ba yung cinema na to Ano ba itong movie na to Pucha, nung pinanood ko, hayop yung movie na yun, on the job na parang kala mo, international movie. One of my favorite movies yun. Ano ba? Oo, syempre. Nice. Isa sa pinaka-paborito kong local movies. Malupit. Sabi ko, hayop! Nanonood ako, tapos pinasama ako sa red carpet. Sabi ko, bangko ako sa BBE, di man ako pinapansin Ito, red carpet. Tapos pinaupo ako dyan, may mga press. Sabi ko, ako yan? Sabi ko, akalain ako yan. Ang galing nila mag-edit, So, sabi ko, sige. Kaso 2013 yun. Pero lahat ng career natin, lahat ng gagawin natin sa buhay, lahat ng gusto natin career, hindi ganun kabilis ma-achieve. Diba? So, 2013, hanggang umabot 2014, isang guesting lang ako sa isang show. Isang araw lang, buong taon. Okay. Kinuha lang ako isang araw. 2015, isang araw lang din. Sa isang, kung anong, 2016, isang araw lang din. Sa buong, so sabi ko, walang mangyayari. Buti may MPBL. Okay. Naglalaro-laro ako doon. Pero yung pinaka-biggest break ko noong 2017, yung McDonald's commercial kasama si Alden Richards. Kasagsagan ng Yaya Dab. Okay. So, one-on-one, sa akong higante, siya yung prinsipe, na i-edit lang na papalakihin ako, McDonald's. Tapos, nung after ilang buwan, pinalabas na siya, on that same day, parang umabot yata ng 50 million views in one day. Kasi kasagsagan ng Yaya Dab. Aldab, Aldab. After ng week na yon, tumawag na yung una kong teleserye, yung Supermom. GMA7, kay Direk L.A. Madriglejos. Ang lead dito si Marian Rivera. Sinama ako bilang isa sa mga kalaban. So, from that day on, 2017, hanggang ngayon, panay ako prime time teleserye. Congrats! Sumusundot pa ako ng movie, sumusundot pa ako ng commercial. So, akalain mo na isang Big Mac andayang tambay sa ato ay artista na ngayon. Kaya, very blessed talaga ako. Grace ulit kay God na akalain mo yun na nandito na ako, pag-artista. Paano ka na-connect ni Direk? Paano niya nakuha yung contact number mo? Ganito. Dahil uli sa basketball. Parang lahat na nangyari sa buhay ko, basketball. Basketball talaga, PBA,
Letran. Kasi ako yung tao na nag-i-invest ako sa pakikisama. Hanggang ngayon naman, ganun ako. Ang ginagawa ko, nung pag hindi ako, di ba sabi ko nga sa'yo, mali ko kasi di ako nagbabasketball after ng PBA, during the PBA. Pag uwi ko, di na ako nag-extra. Ginagawa ko nung wala na akong, alam kong wala na akong career. Naglalaro ako sa mga Sabado, Sunday Club, Sabado na Papawis. Minsan may mga artista doon, minsan may director, minsan may mga bonus night ng mga artista, minsan tropa-tropa. Siguro doon nila ako nakita. May mga director doon na nakita ko na ang laki-laki ko talaga. Sabi nila, nakita nila ako yung limahan na lang. Na isa sa mga nilaruan ko sa Pasig na yung mga subdivision na nilaruan ko pag Sabado-Linggo. Di ako niya eh. Pag PBA player ka, di ka lalaro sa subdivision. Naglalaro talaga ako. So, doon nila ako nakita na in person na malaki si Big Mac. Pwede. So, dahil din sa basketball, dahil may mga, yung si Derek Richard Somis, mahilig sa basketball yan. Nagpa-basketball din yan. Siguro mga kasama niya. Okay. Diba? So, yun. Okay. Basketball pa rin. Yun. Oo. Basketball connects you to everything else. Everything. It opens the doors for everything. You just have to know which door you're gonna open. Okay. You cannot open everything. Just open the right door. The right door lang palagi. Speaking of your last movie, yung Hello Universe. Last movie ko ba? Yun ba? Tama ba? Hindi ko naman siya last movie. I mean yung... One of my movies. Okay. Hello Universe. Yung... Kay Sian Lim. Sabi, nakakalimutan ko na ginagawa ko. Trivia lang kasi yung... yung kasama natin sa Spin at sa NBL, si Ruben Terrado. Doon, siya doon. Nagparang cameo siya doon. Cameo. Nakasama mo siya doon. Parang acting debut naman ni Ruben. Yes. So, ang daming parang small world parang marami kang makasama from everywhere. You wouldn't know which person na makakasalamuha mo would be a key for you sa buhay mo. Don't neglect yung mga taong nakakasalubong mo. Kasi one of them could be, di ba, your breaking point sa buhay mo. So, Ruben Terrado sikat na writer yan. Idol ko yan. Yun, Batang Quiapo. How's it like na, to be under the bright lights of, Coco Martin's, production? Yeah, Direct Coco has been life-changing personality for me. Talagang iniba niya yung course ng takbo ng buhay ko. Siya talaga yung... Kasi grabe, phenomenal siya eh. Phenomenal actor siya eh. Diba? Actor, director. Diba? Hindi ko rin... Kahit siya, hindi niya alam eh. Bakit kami? Bakit ako? Na nagkatagpo kayo? Kasi nagpanday kami. Nung nagpanday kami, kalaban niya ako, taong puno ako. Kaso nasa pa ako noon, Superman pa ako noon. Tapos sabi, nung isang araw lang yun. Tapos, hinirit ko sa kanya, direct, baka naman pwede, di ba? Sa probinsyano. Diba? Kasi yung mga opportunity na ganyan, wag mong sasayangin. Like what you said. Diba? Yung opportunity, di ba? Kasi he wouldn't know that person wouldn't know that you're interested or you want this until you said it to them. Exactly. So, baka may hiya. Kasi either ang tatlo nang sagot dyan, sa lahat ng opportunity, is it maybe a yes? Diba ka pag nag-yes? Pag nag-no, at least alam mong wala ang pag-asa talaga. Ang pinakamasakit dyan yung sayang. Sayang? Dapat tinanong ko. Diba? Hanggang sa carry over mo hanggang buong buhay mo. Yun yung mga sayang dapat walang... Kinausap ko siya noon, baka umuo siya. Diba? Yung sayang, hirap mabuhay sa sayang. Dapat wala kang regret sa buhay. Wala. So mamimili ka lang dyan. Doon ako lagi sa hahanapin ko yung sagot niya kung yes or no. So nagpanday kami, isang araw nang naman kami doon. Sabi niya, di ka naman pwede Big Mac. Nasa sa Superman. Alam niya eh. Hanggang hindi nanonood eh. Sabi niya, nga, Direk eh. Sabi ko, Direk, pagkatapos, sabi gusto mo. Sabi po, sige. Hanggang sa probinsyano, 7 years eh. Diba? Parang bago-bago lang yata ang probinsyano nun.
Mga 2 taon pa lang yata. Hanggang sa pagtapos ko sa sa Supermom. Last day ko, tinawagan naman ako ng Bagani Channel 2. Tapos doon ako nag-Channel 2 na ako. Tapos nung nangyari yan, nakikita na pala ako ni Direk. Di ba? Tapos after nung Bagani ko, kinuha na niya ako sa probinsyano. So nag-probinsyano ako ng 8 years. Nakita ko yung diskarte niya. Walang script. Grabe, seryoso. Di ba? Kaibigan mo siya off-cam. Pero pag nag-shooting na, talagang lumialas, yenggyaw siya. Yun. Ano mo, ganun siya. Para siya kaya adjust ako sa kanya. Di ba? Kasi grabe siya magseryoso. So, 8 months lang ako doon. Kalaban din, may fight scene kami, tumatak. Malaking impact niya sa career ko, moving forward, na ka-fight scene ko siya. Pero hindi ko akalain na tumatak ako sa kanya. Kasi nung unang araw ng probinsya, ng Batang Quiapo, pinatawag ako. Talaga? Hindi pa sinasabi anong show. Basta ABS. Prime time daw. E di syempre pumunta ako. Papunta ko, nakita ko si Direk Coco. Sabi ko, show si Direk. Tapos kinuha ako. Nasa day 1 ako. Papasok ako as day 1. Siyempre alam ko na kalaban. Alam ko na kalaban niya. Diba? Isa sa mga kalaban. Kasi photoshoot eh. Nandun sila, Labi po, lahat ng mga artista. Sila Smaglas, lahat eh. Siya yung mga vlogger, diba? Tapos ang ginawa niya, yung, dito kayo. Direk Coco kasi is very hands-on. Dito mga rapper. Yan, dyan. Dito. Dito yung sila Labi po, sila Charo Santos, sila Cherry Pie. Community, sabi niya. Community. Dito si ganito. Yan. Ito yung mga Batang Quiapo. Nandito ako sa Batang Quiapo. Yan. Ganun lang ako, ganyan lang ako. Pero sa loob-loob ko, yung puso ko, Tapos, parang gusto ko nang umiyak na sobrang, sabi ko, grabe, ano to? Batang Quiapo? Ako? Tropa ni Tanggol. Kakampi naman. Kakampi. Sabi ko, kakampi? Nag-aano na yung puso ko, pero tahimik lang ako talaga. Isa ako sa mga tropa niya. Alam ko na yung sistema ng kwento ng pag-artista eh. Kung nasaan si Tanggol, nandun ang tropa. Yun. So, ibig sabihin, buong kwento ng Batang Quiapo, nandun kami. Diba? Unless may mamatay sa amin pa isa-isa sa kwento. Pero at the end of the day, talagang tapos... Main character ka. Main character. Tahimik na nga ako. Okay, thank you. Mahaba to matagal tong gagawin natin. Congratulations. Sige, ayusin nyo Ganun. Kasi nakita naman yan, never ako na-delete. Never ako ma-absent. Diba? Pagsayo ko ng kotse, grabe, hagul-gulo ako sa iyak. Iyak, tuwa, inampas ko yung manibela ko, sigaw ako na sigaw. Yeah! Let's go! Batang Quiapo! Tuwan-tuwa talaga ako kasi alam ko it's gonna be a life-changing. Kung anong hawakan kasi ni Direk Coco turns into gold. Diba? So, through the course, parang papunta tayo sa tanong mo na anong feeling ko na, diba? Tinanong namin yan after mga 8 months nung ginagawa namin. Direk, bakit kami? Actually, siya nagsabi. Isa sa mga dinner namin. Bakit ko ba kayo nakuha? Bakit ikaw Mammoth? Bakit ikaw Baby Giant? Bakit ikaw Big Mac? Diba? Bakit kayo? Diba? Kayo yung kasama ko. Hanggang ngayon, 2 taon na kami. Going 3rd. Bakit kayo kasama ko? Ano masagot niya? Para masagot yung tanong mo? Hindi rin niya alam. Hindi ko alam. Sabi lang sa akin, sa isip ko, hanapin ko kayo, kunin ko kayo. Si Lord ang nagsabi sa akin na kayo. Diba? Hindi naman kami magaling na artista. Pero mabait kami mga artista. Sumusunod kami sa kanya. Yun naman sabi niya, di ka na maging magaling. Diba? Kailangan mabait lang kayo. Sa work, seryoso sa work, huwag kang ma-absent, huwag kang malilate. Diba? So, sa tingin ko, tama yung sinabi niya.
Kasi di naman ako tumatak sa kanya nung nasa probinsyano. Di ba? Talagang binigay ni Lord kami kay Direk Coco na kami talaga ang piliin na maging Batang Quiapo. Kita mo naman, sa life-changing. Wow. Diba? So, shoutout kay Direk Coco. I love you, Direk. Thank you. Anong pwede mong masabi na parang natutunan mo sa kanya na, yun, like what you said, parang investing more than kung saan ka nakilala. Parang siya, nakilala siya from the indie film. Ngayon, nagde-direct na siya. Produce. So, Scriptwriter. Lahat. Parang all around eh. Lahat so, siya. Anong natutunan mo sa kanya na dapat ganun rin ang buhay ko na hindi lang isa ang bagay ang alam ko? Ano mo, nakikita ko yung, yung sarili ko ay direct eh. Yung path niya. Ganun din ako eh. Naging, siya, idol ko siya, naging barometer ko siya. Na, tulad ngayon, sobrang lakas ng Batang Quiapo. Kumbaga, sikat kami, lalo tropa. Minamaximize ko yung opportunity na may mga guesting kami, may mga sponsors kami, malalaki, magaganda. So, lahat ng hirap ko sa buhay ko, sa PBA, yung mga show na mga 1 year lang, 6 months, lahat ng pinaghirapan ko, dito ko ngayon makukuha yung sukli. So, habang mainit yung sabaw, minamaximize ko. Ganun siya ang turo sa amin. Tsaka, alam ko rin na saan nakakita na show na every MWF may taping ka. Grabe, no? Diba? Sa buong buhay mo. Diba? Kaya, alam ko, habang kumikita ako ngayon, hindi ko pwede pabayaan. Diba? Kaya, tulad niya, habang nagtatrabaho siya, nagninegosyo siya, nag-i-invest siya. Ganon din ang ginagawa ko. Kasi alam ko na hindi kami forever sikat. Hindi forever may Batang Quiapo. Pag natapos ang Batang Quiapo, ngangana ako. Diba? Pero hindi ako papayag nun. Dapat may negosyo. Dapat may nakita ang, Batang Quiapo to. Diba? Itong in-invest ko. Fruits of your labor. Yes. Hindi pwedeng mawala itong Batang Quiapo na wala akong nakitang trinabaho ko. So, alam naman natin yung kwento ng buhay niya. Diba? So, yun ang naging, guide ko na kung kaya niya direct, kaya ko rin. Lagi wala akong pera, wala akong pera, wala akong cash, wala akong malaking pera, wala. Lahat yan, kumuha akong bahay, nasa negosyo, di ba? Ngayon nga lang ako nag-coaching malaki na pick-up. Ngayon lang. Dati panay lang akong Mazda. Diba? Buti kasya ka dun, ha? Oo. Basta naidadala ka sa point A to point B, pwede na. Exactly. Ngayon kasi kailangan ko na nagne-negosyo eh. Diba? Kumbaga, simpleng buhay. Tulad sabi ni coaching, simpleng buhay, wag masyadong itaas yung level ng antas ng buhay. Wala nga akong ginto-ginto eh. Ito, inanuulan to. Niligado ko na sa sarili ko to nung huling Pasko. Nung last sa Pasko. Yung Paskong huli, wala. Nagtitipid talaga ako dahil nagninegosyo ako. So, dahil naghahanda ako na padating ng araw, wala ng Batang Quiapo. Hindi na kami sikat, hindi na kami in demand. At least, meron akong bahay, sarili, may negosyo ako. Natulad niya na pagkatapos niya ng Batang Quiapo, probinsyano, may negosyo siya, maganda ng bahay niya, may mga kotse siya, di ba? At the same time, yung approach niya sa trabaho na seryoso siya, na matapang siya, di ba? Pag nagkaamali, papagalitan ka eh, di ba? Na-apply ko naman sa nakuha ko kay Coach Louie, tsaka kay Coach Yeng. Alam mo si Direk Coco, para siya si Coach Yeng. Yeah. Okay. Kaya yung style ni Direk, kayang-kayang kong mag-adjust. Kasi nakita ko na yan kay Yeng Diao eh. Okay. Nakita ko na yan kay Coach Louie. Diba? Hindi naman kami binumura niyan. Hindi kami binumura niyan. Ano lang, pagalitan ka. Yan, may nakita niya yung body language mo, tamad-tamad ka, o may mali kang ginawa. Diba? Pagsasabihan ka, diba? Pag yung damdamin mo, balat sibuyas ka na nagtatampo agad, mangyari sa'yo, di ba? So in a way, he's been my head coach
Yan. Sa pag-artista ko, kaming mga artista, players, kami yung PBA player. Si Coco Martin, head coach namin, siya si Yeng Geo. Kaya ang mindset ko, pag nagtatrabaho ako, Yeng Geo to. Diba? Hindi ka pwedeng patawa-tawa pag ano. Diba? Okay. Kaya seryoso ka talaga. Tapos at the same time, yung buhay niya, off-cam, nag-negosyo, nag-invest. Gusto niya nakikita yun, nalalaman niya na yung pera mo may pinuntahan. Diba? Sinasabi ko sa kanya, direct, nakakuha na akong bahay dahil sa'yo, salamat po. Diba? Malaking parte, hindi man lahat sa kanya. Diba? Malaking parte siya. Diba? Direct, may negosyo ako. Diba? Ilagay ko yung mukha mo, mukha natin. Diba? Kasi kailangan mag-ride ka sa kasikatan niya. Diba? Mga ganun. Tapos, ginagawa ko, ang off-cam, maayos ang buhay ko, doon nag-iiskandalo, di ako nakukulong, doon na-involve sa kahit ano. I made sure na maayos ang buhay natin. Para tuloy-tuloy ang taping, tuloy-tuloy ang pagmamahal ng tao. Kasi pag di ka na minahal ng tao, wala na tayo. Diba? Sa Batang Quiapo ka lang nakukulong? Or... Sa kulong Di ba? Sa Batang Quiapo lang ako nakulong. Okay. Pero laya na kami. Kailangan updated ako eh. Medyo dami ko pang kailangan mag-i-back read or i-back watch eh. So, mapapanood ko rin yan. Anyways. Wala, haba na eh. So, yun. Speaking of your other endeavors, yun, nabanggit mo na negosyo. But before we talk about negosyo, politics. Medyo... Parang dati pa lang, 2013 pa lang or basta early 2010s. I tried. Diba? Yung parang gusto mo ng linya ng public service. Tumakbo kang barangay captain, tapos... tumakbo kang barangay captain at saka councilor ng District 5 ng Manila. Okay. Kaya ako tumakbo noon kasi gusto ko kasi, I've been helping mga small ways ko. Isip ko, pag naging public official ka, mas malaki yung matutulungan mo, mas marami kang matutulungan. Parang nandun na rin ako kasi social tao mamasa ako Sabi ko parang doon na rin akong papunta ko, di ba? Sinubukan ko yan kasi kaibigan ko si Mayor Alfredo Lim. So sinabi niya sa akin, sige, sumama ka sa akin sa konsehal ng District 5. Sumama naman ako sa kanya. So okay naman, kaso it's a different jungle. Diba? Kaya yung purpose mo maganda. Pero gubat yung pupuntahan mo. May mga naiintindihan ko na yan na ang parang pumasok sa politika requires pera talaga. Hindi na usapan dito, mahal mo ba yung bayan na yan? Mahal mo ba yung distrito na yan? Gusto mo ba tumulong? Kailangan mo talaga ng pera para manalo, di ba? So, sinubukan ko yan. Barangay Kapitan, sinubukan ko din, di ba? Pero it's a different story, di ba? Na lang natin yun, i-skip na lang natin yun. Kasi it's a totally different story. Basta, politics is a dirty world. It's good na you wanna help, pero it's really it's a jungle talaga siya. So, ang hirap makapasok sa politika. Pero, malay natin in the near future, di ba? In the near future, on a different city or a different situation, na mapunta tayo dyan sa politics na yan. Pero for now, okay naman. Pero at the end of the day now, I am a board member ng MTRCB, appointed by our mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So now I'm serving on my 3rd year as a board member. So in a way, politics na rin yan. Yeah. Diba? Pagservisyo na rin sa bahay, sa bayan, kasi kami yung nagpo-police sa TV, movies and TV. Commercial, sa movie. Kami nagka-classify niyan, diba? So in a way, yung dream ko na to become a politician, na to serve our people, dito ko na sa MTRCB. Kaya, yun, shoutout din kay Chairman Lala Soto sa tiwala niya sa akin, di ba? So, pero yung being an elected official, siguro malay natin in the near future, di ba? Not now, in the near future. Let's see. Okay.
What's your specific role as, yun nga, nagpo-police ka ng di ba, sa MTRCB, nagpo-police kami ka yung ng nakaklasify PV. ng G, PG, SPG, or X. So, ikaw din nagpo-police ng Batang Quiapo or ibang Hindi, ganito. Dahil yun nga, kasi complicated ang situation ko. Pumasok ako sa Batang Quiapo, board member na ako eh. Okay, so Diba? medyo may conflict ng konti. Meron talaga. Conflict of interest yan. Pero kasi bilang board member ako, pagdating sa mga content about Batang Quiapo, mga episodes ng Batang Quiapo, inhibit ako. Yan, exactly. I always inhibit. Lahat ng mga, siyempre may mga reklamo eh. Diba? Hindi ako involved yan. And very supportive ang mga fellow board members ko. And siyempre si Chair Lada Soto. Pero in a way, nakakatulong din ako dahil may mga, habang nagtitaping kami, may mga eksena doon na sensitive na sa tingin ko, hindi na siya SPG. Okay. Sasabihin ko ay Direk. Si Direk naman very welcoming sa dahil alam niya board member ako eh. Na Direk, hindi ho yan papasa. Ex ho yan. Okay. Hindi pala, hindi, wag yan. Gagawin si Direk. Gantuhin mo na lang, ganyan. Nakikinig naman si Direk and all the production. But I don't really parang police them like 100%. Yung mga talagang, alam kong talagang hindi pang SPG, yun talagang sasabihin ko. Pero hindi ako yung super stage, doon, na feeling, di ba? Hindi. Yung alam ko lang na, alam ko hindi lang talaga papasa. Parang at least pinipreempt mo na, hindi na, di ba? Direct. Yes. Okay. Di ba? Pero mayroon pa rin reklamo eh. May mga reklamo pa rin niya. Ang akin naman, pag reklamo naman sa MTRCB, lagi naman akong labas doon. Hindi ako para mag-dictate ng kahit na lahat kaming mga board member doon, all my fellow board members are all prominent people. Very professional, very intelligent people. They know what they're doing. Diba? So, mga viewers natin are in good hands with all the board members. Especially Big Mac Andaya. Exactly. Okay. So yun, your other endeavors, syempre negosyo. Let's go to last and pinaka-importante mga negosyo mo. Meron kang Gasol brand, Regasco. Regasco. Batang Sisig, tsaka yung Le Fortunel, Le aesthetic, Fortunel. parang spa. Spa. So, ikaw ang prime example, Big Mac, na players preparing for life after basketball. Gaano ka-importante yun para sa mga players, and not just players, sa mga bata na dapat meron kang other skills? Nasanay, dumating kasi ako sa buhay na naramdaman ko yung gutom eh. Diba? Nagugutom ako eh. Diba? So, nung bata ako, diba? Tsaka nung growing up, ayoko nang magutom. Ayoko nang magutom. Ayoko kong never akong nangutang ng kahit sa kanino. Ayoko nang makitira sa bahay. Diba? So, alam ko yung hirap ng buhay. So, alam ko rin yung opportunity minsan lang dumating sa career mo. Diba? Na ngayon, binigyan ako ng ganitong career na napa-bless ko. Pero hindi ko siya sasayangin. Gagamitin ko siya for me to prepare myself in the future. Na paano nga, tama yung sinabi ni Coach Yeng, paano yung pagtapos na yung career mo? Diba? Ano nang mangyayari sa'yo? Kaya ngayon pa lang dapat paghandaan mo na. Kaya ngayon, habang kumikita tayo sa Batang Quiapo, sikat tayo, diba? Lahat ng opportunity pumapasok sa atin. Meron, di man lahat, meron opportunity, sponsors and everything. Financially, may pumapasok, di ba? Hindi naman to by the millions, ha? Meron, kaysa sa wala. Ginagawa ko, naisip ko na magnegosyo. And with the help of my sisters and my brothers, guided naman ako. Kasi bilang ako very busy, sila naman na nagmamanage. Kasi para din naman sa akin yun, bilang bunso nila, na make sure na I'm okay, the business is managed properly. At saka para na rin sa mga pamangkin ko, na kahit pa paano, nakakatulong ako sa kanila on how to open their minds in
opening business at their young age, 'di ba? Para pagdating ng sila naman, 'di ba? Marunong na din sila magnegosyo. So, ngayon, endorser ako ng Legasco. Yun yung mga LPG tank. Endorser, celebrity endorser ako. Ako, si Mamot, si Ryan, si Ron Martin, si Coach Badong. Tapos kinuha rin nila si Coco Martin. So yung mga mukha namin, nasa Legasco. Lahat ng mga branches ng Legasco. Sabi ng ate ko, bakit hindi ka magnegosyo niyan? Yan. Kasi nandiyan yung mukha mo. Diba? Nandiyan yung mukha ni Coco. Ba't di ka magnegosyo? Yung maganda yan. Tutulungan kita, manage natin yan. Kami sa mga magkakapatid, with respect sa ibang mga pamilya, we are a solid family. Hindi kami mag-aaway sa pera. Walang issue ng pera sa amin. Wala. Hindi naman kami mayayaman eh. We are hardworking brothers and sisters. Lahat kami may ginagawa kami. Nagtutulungan kami. So, I'm fully trusted ako sa mga kapatid ko. So, ang Legasco kasi LPG, tama-tama, papanood kami sa prime time ng mga bahay-bahay. Diba? Madaling ibenta ang Legasco dahil lahat magluluto eh. Necessity, kailangan talaga eh. So, natutuwa naman ako dahil incorporated yan sa show na ginagawa ko. Tapos, nandun pa yung mukha ni Coco. So, nagagamit ko yung kasikatan niya. Kasikatan namin, kasikatan ng show. So, very important sa akin na mapalago ko itong Legasco na to. It's only running for almost 2 months. And it's very promising. The owners, shout out kay Congressman Arnel T, diba, kay Ma'am Leslie. They're very helpful sa akin. Hands-on sila sa pagtulong sa akin. Dahil ako lang for now, ako lang ang celebrity endorser nila na may franchise. So, kaya yung tiwala nila sa akin, lalong dumoble. Diba? Kasi naniniwala ako sa brand eh. Hindi lang ako endorser, I also believe in the brand. Tapos ngayon, so yun, meron akong branch sa Rosario, Cavite. Taga Cavite kasi ako, dito na ako nakatira. Dito ako nakabili ng bahay. Itong bahay na to, galing to sa, technically galing sa Legasco to eh. Katas na gasol. Gasol. Okay. Anong nakuha ko doon, dito na yung pinabili ko ng bahay ko. Maliit lang naman, kahit papano, di ba? Tapos yung kotse ko galing sa pinaghalo ng Batang Quiapo, MTRCB and Legasco. Diba? Pero meron more on Legasco. Tapos kotse ko, Batang Quiapo, lahat yan. Alam ko lahat ng gamit ko may mga pangalan yan kung kanino nang galing. Talaga. Tapos yung Batang Sisig ko, ang pangalan nun, Big Mac Sisig. Okay. Kasi nahihirapan na ako makakuha na business permit kasi nga incorporated sa McDonald's. Kasi pangalan ko. Kaya nung pumasok ang Batang Quiapo, nagpaalam ako kay Direk. Direk, pwede bang gamitin yung Big Mac's Batang Sisig? Kasi meron po akong Big Mac Sisig. Nahihirapan akong sa mga business permit kasi nga conflict sa McDonald's. Binigyan niya ako ng bas-bas. Maliit na tindahan lang naman to. Nagka-franchise ako ng 2 dito rin. Nasa Georgetown, tsaka sa isa sa Ligas. Isang maliit na lang naman, food cart lang naman, ng mga sisig. May partner ako doon, shoutout kay Ate Rhea Salice. So, running 4 years na siya. Okay naman, di man tayo yaman dyan. Pero at least, kahit paano, nabibigyan natin ng trabaho yung iilan, napapakain natin sila sa mumurahing sisig na masarap. Diba? So, maaari, at least meron akong opportunity na maabigay ng trabaho, maabigay ng extra income, di ba? Tapos mapatikim sa kanila yung sarap ng sisig namin. Tapos yung De Fortunel naman, aesthetics, kaapasok lang yan. Actually, it's an endorsement, di ba? Tapos, shoutout kay Ma'am Fortune, she's the owner talaga. And then, they gave us a nice offer na you become a celebrity endorser at the same time, meron kang share. Sa may maliit na percent ka na share as a technically, you're an owner, di ba? And at least, may income na pumapasok. At the same time, libre ako sa lahat. At saka, libre din yung mga immediate family ko. Okay, nice. Di ba? Okay. And pag may kaibigan ako, ikaw, kung gusto mo, bibigay ito ng malaking discount. Thank you. Nasa Binondo lang siya. Binondo, okay. So, shout out kay Ma'am Fortune. So, at least, abang nandito ako na tinatamasa ko yung kasikatan ng Batang Quiapo,
na ma-maximize ko na nagninegosyo ako. Meron akong extra income. Sa ngayon, wala pa naman actually. Pero it's gonna, konti ng panahon, 1 year siguro, may babalik na, may papasok na pera sa akin padating ng ano, di ba? Lalo na pag wala na tayong show, di ba? Pero ang balita ko, ang Batang Quiapo daw, 10 taon daw. Yun ang importante. So siguro pabalik mo dito, mga 7th floor na itong bongga ng bahay ko. Nice, di ba? nice. So, yun. Sana maging, ano to, makatulong ako sa mga viewers mo na nakikita natin na oo, masarap mangarap. Libre mangarap eh. Mangarap kung maging PBA player. Pero wag kang mangarap ng isa lang. Damihan mo yung pangarap mo. Diba? Na pangarap mo maging artista, dagdag mo yan. Pangarap mo maging businessman, dagdag mo yan. Pangarap mong tumulong sa tao, politician, dagdag mo yan. Don't focus on one dream. Keep dreaming. The dream never stops. Yo. Diba? And sa mga, lalo na sa mga PBA players, sa mga bata na gustong maging PBA player, go, do it. Ang PBA, ano na natin yan, kasama na sa pang-araw-araw natin yan. Pero when you're there, do the best you can. Be another Junmar Fajardo, be another Jimmy Alapag, diba? And if you can't, pero while you're there, maximize mo, think of another career na could help you moving forward. Diba? Kasi the progress never stops. Should never stop. Diba? And lagi tayong nagugutom. Magugutom at magugutom tayo. Kakain tayo. Kailangan natin kumain. So, yung kayod sa buhay, dapat tuloy-tuloy. Basta legal. Legal, walang illegal, bawal yun. Diba? Wala tayong aapakan na tao. So, ang buhay natin, dapat tuloy-tuloy lang. So, yun. Be like Big Mac. Or sabi mo nga, hashtag mo, Bigger Mac. Yun. Hashtag Bigger Mac, bigger purpose. Laging may bigger purpose. Laging bigger purpose ng PBA player, bigger purpose na artista, lahat, lagi mong iisipin na may mas malaki ka pang purpose. Hindi lang ikaw yan. Kung ano ka ngayon, huwag kang mag-settle dyan. Be more. Be more. Kaya sa ako ngayon, Big Mac ko. Big Mac, bigger purpose. Yun, ganda ng ending mo dun, ha? Yeah. Maraming salamat. At pero bago natin tapusin ang ating interview, doon tayo sa ating Don't Skip a Beat. Okay, hindi ko na napanood yan eh. Ano to? Parang version natin ng Fast Talk. Oo nga, hindi ko na napanood kay ano yan eh, kay Kosheng eh. So, mga few questions lang siguro. 1, 2, 3, Sige, 4, 5. sige. Mga 5 to 6 questions. Sige. Bilisan mo pagsagot. Sige, okay. Are you ready? Sige, go. Sino nagbigay sa'yo ng welcome to the PBA moment? Si Roger Yap. Anong ginawa niya? Kasi nung nasa Detran ako, number 1 ako sa Blacks eh. Tapos nung unang laro ko sa PBA, Pure Foods kalaban namin, Bimig. Pag-drive niya, sabi ko, tataparin ko to. Kasi lahat ng sa NCAA, PBL, tinapal ko eh. Pagkatalon ko sa kanya, tumalon din siya, sabay kami. Pababa na ako, nasa ere pa rin siya. Hang time, ha? Hang time, nasa ere pa rin, nagkakape pa rin. Pababa na ako eh. Dapat tataparin ko siya, alit niya eh. Pinanis niya ako. Panis. Wow. Point guard. Kinain ako ng buo. Sa loob-loob ka bang tumatakbo ako? Nasa PBA na nga ako. Yan. Okay. Roger Yap. Hindi niya alam yan. Hindi niya alam yan. Ngayon malalaman na. Sana. Sino ang pinakamahirap bantayan ng college? Si Gabi Espinas. Kasi 10 taon ng tanda niya sa amin. Naglaro kami sa... Inulit mo pa. Gabi, I love you. Sino pinakamahirap bantayan sa PBA? Pinakamahirap, si Kirby Raimundo. Wow. Sobrang dami niyang galaw. Ay, di siya ganun kalakas. Malakas siya, pero ang dami niya kasing galaw. Nung nakalaban ko siya sa Pure Foods, siyempre King Knight siya, Detran ako, diba? Ayun, kinain din niya ng buong buo. Dami pivot eh, mga 100 eh. 100 pivot, pasok eh. Anong mas mahirap? Basketball o pag-arte? Pag-artista. Okay. Sobra. It's pressure. Hindi siya... Oo, masaya. Pero sobrang pressure. Of all corners, of all people, lahat. Lahat. Sobrang hirap. Sobrang hirap maging artista. Sino ang pinakamalakas sumigaw? Louie Alas, Yengia o Coco Martin?
Coaching. Coaching. Coaching kasi sa harapan ng maraming tao eh. Di ba? Diba? So, coaching. Okay. Matagal na career sa basketball o matagal na buhay ng character sa Batang Quiapo? Hype yung mga tanong mo ah. Isa na lang pagkatapos niyan. Malapit na. Matagal na career sa Batang Quiapo. Yeah. Kasi matagal na career sa PBA, PBA kontrata. 6 years. Umabot ka ng 6 years. Matagal. Pero sa Batang Quiapo, ang daming pintuan na binubukas pa. Not just Batang Quiapo on the show itself. Ang dami pang binuksan na opportunity ng Batang Quiapo sa buhay ko. Kaya sana matagal, sana madinang ka, matagal pa ang Batang Quiapo. Okay. And finally, bigyan mo 3 words to describe the way you want people to remember you. Wow. I hope, ano yan? 3 words. Or 3 words to describe okay. yourself. Hardworking, family-oriented, and a dreamer. Yeah. Mahilig akong mangarap. Never akong nag-i-stop mangarap. Ngayon, hanggang ngayon, may mga pangarap pa rin ako. Ang dami pa, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos sa buhay. Marami pa akong gagawin. Dami ko pang gagawin. Para sa akin at para sa maraming tao. Kasama sila doon. Yun, there you have it. Sana ng mga episode ng Lockdown. Big Mac, may last message ka sa ating mga viewers. Thank you po sa show na to. Nagkaroon kami ng another opportunity to showcase and highlight my story. Congratulations, Carl, sa producer mo. Congratulations. And sa lahat po ng mga batang nangangarap maging basketball player, tuloy nyo ho yan, gawin nyo yan. Hindi yan madali, pinaghihirapan yan. Ngayon pa lang, simulan nyo na yung pangarap nyo dahil bukas maalawa, matanda na kayo. So, dapat gawin nyo na ngayon. And good luck. Haluan ng sipag, disiplina. Siyempre, pag-aaral. Di ka maaalaro ng NCAA, UAP. Di ka nag-aaral. At laging mabait sa tao. Always find goodness in the hearts of lahat ng tao na makakasalumuha nyo. So again, thank you from the bottom of my heart. Thank you. Big Mac Andaya signing off. Thank you!